Kamusta mga ate, narito na naman tayo para makinod ng kwentong buhay ng mga artista na mula mismo sa kanilang bibig, hindi chismis o gawa-gawa lang. Narito ating panoorin ang pagkukwento ni Jeffrey Santos kung paano sila nagsimula ni Judy Ann sa showbiz. Matawid, then I would do 2-3 movies a year. Nung nagkontrabida ako, si The Boy would call, Jing Boy would call, then hindi pa senator, Bong Revilla pa lang, we did alias Pogi. So umikot na ako doon sa mga bida. Ang hindi ko na lang napagkontrabidahan because he passed away agad was FPJ. Pero we were supposed to do a movie na ako ang main kontrabida niya. Sayang. Sayang, hindi natuloy. Sumikat way back 90s, kinilala bilang matinee idol. Maraming nakasabayan in showbiz. Marami rin siyang naging kalab team. Pero tanungin natin, para sa kapakanan ng mga baguhan, mga pag-gets, paano nga man nagsimula ang isang Jeffrey Santos in showbiz? Paano nga nagsimula? I started sa commercials. I was under the wing of Buying Decena, so I did commercials for certain products. After that, yung kapatid ko, si Juday, also wanted to be in commercials. She tried naman, so habang pumapasok naman ako sa movies, kasi nauuso na yung mga Pinoy thriller, yung mga Regal Drama Presents, nag-uuso yun. At the same time, si Bunso pumapasok ng commercials, but she was just trying it out pala kasi nga elementary pa siya. We were going into the movies naman. So si Tito Baying, kasama ko si Dennis Da Silva during that time, nagkaroon ng opening for Ninja Kids, audition for Ninja Kids. So we were training, ako, sila JC, sila Herbert, we were training sa backdoor ng Viva, and I was promised the role. So bumuwi ako sa bahay, sabi ko, Ma, I think we got Ninja Kids. And then gabi, tumawag sa mga managers ng Viva and told me na napunta daw yung role kay Dennis. Siyempre, sa first heartbreak ko yun, di ba? Hawak ko na yung role. Ayoko na mag-artista, sabi ko. And then again, another blessing came is Tita Mina Del Rosario calls us and, I'll manage Jeffrey. Lalagay ko siya sa pelikula, Sana'y Wala Na Wakas with Sharon Cuneta. Alam mo, yun lang naman ang mali ko. Kasi I never considered it a blessing. Parang nakita ko siya as Consuelo de Bobo. Kasi syempre, I wanted Ninja Kids. Nasaktan ka. Never knowing that I was with Sharon, Sherry Hill, Dina Bonneville. Ang bibigat. Diba? May Dindo Fernando. All these cast nandun. Pero I was hell-bent on Ninja Kids. Hindi ko nakita yung blessing na yun. Parang I took it for granted ng pag-aartista na yun. So that was my last movie sa Viva. Nagkasama ako sa main cast. Ano pa pala yun? Launching movie pa ni Tonton Gutierrez. Diba? May Manny Castañeda. It was really big, Pero dedma mo lang. Kids na kapwa ako mga bata. I never realized how blessed I was to be. Bless her soul, Tita Mina. She knew what she was doing. So, after that, pahinga ng konti. Tapos, nakilala na ako ni Direk Elwood Perez tsaka nila Ray Maliwanag. Kasi yung kapatid ko was also doing Ula. Batang Gubat under Argel Joseph naman. Yung mga Child 13 na teleseries. Si Juday, I think, did Jezebel. Na siya yung batang Jezebel. I think yung director napansin na siya. So, napansin siya, pinakalala kay Direk Elwood. And then, ito na. Nagkaroon ng opening sa Regal for Aiko Melendez. Kasi ilalunch yata Regal Baby 4. So, you have Aiko, you have Carmina, you have Rufa. Wala pa Ana Rosas will be there. So, sabi niya, pwede kang ilapit kay Aiko. So, they went to Antipolo where we lived. And tinanong, ilan taon na si Jeffrey? May kontrata ba siya sa Viva? Turns out, yung 4-year contract ko sa Viva already expired. So, si Ray Maliwanag, sabi ni Direk Elwood, ikaw na mag-manage kay Jeffrey. Tapos, gawin natin siya, katandem ni Aiko Melendez. And after that, we did Underage 2. Director naman si Direk Mario J. De Los Reyes. Nag-workship kami. Ayun na, from there, tuloy-tuloy na. And I remember signing a contract December 20, 1989 kasi birthday ko. Yun yung regalo sa akin ng Mother Lily. Pinapirma niya ako ng kontrata ng birthday ko. Kaya hindi makakalimutan niya. No? So December 20, 1989, officially Jeffrey Santos was the show. Jeff, balikan lang natin. Sino ba unang nag-artista sa inyo ni Judy Ann? Ako unang nag-artista. Ano yan when my dad left for States and then nagkaroon na siya ng sarili niyang family doon, I approached my mom. Kasi mayabang ang daddy ko Ang daddy ko noon, nung kinuha kami sa commercials, would always say, hindi, kaya kong pakainin yung mga anak mo. Hindi nila kailangan mong trabaho. Umalis ang lolo mo. At nagkapamilya sa ibang bansa. So one time, I saw my mom, syempre, down in the dumps kasi hindi niya alam kung saan kukuha na pampakain sa amin. Papasok pa lang yata ako ng high school noon. Wala naman tatanggap sa akin ng trabaho. So I asked my mom, sabi ko, Ma, remember mo mga kumukuha sa amin sa commercials? Gusto mong patulan natin? Sabi niya, okay ka lang ba? Sabi ko, ma, tara, let's do this. Sabi ko, ba't hindi? So we went to Tito Baying Decena kasi siya nga yung naalala namin nagpo-promote ng commercials. And I got my first big break kasi yung original actor nung mayonnaise commercial na yun didn't want to eat mayonnaise. Eh di syempre, take over ang lolo mo. Hindi rin naman ako mahilig sa mayonnaise. Pero kaya. Kakayanin ko. Ang unang sweldo na I remember is 2,500 for a lead part nung mayonnaise commercial na yun, which was taken siguro mga 1985-86. Malaki.
malaki yon, malaking pera Okay, yun. oo, I mean, sa kumpara ngayon. Para ngayon. Sa 2.5 mo, parang siguro mga 25 mil 25 ngayon lang yun. Pwede. 30, ganun. 30, ganun. Pero sinumpa ko muna hamburger mo kasi parang 37 takes eh. Na I had to finish a whole hamburger. Ilan? 37. 37 hamburger? Kinain mo? Nung bandang huli, yung director na awa na sa akin, pinapaputol na sa gitna. Kasi yung shot manggagaling sa akin. Ako yung unang agad, tapos pinapakita ko gaano kasarap. Papakita yun. Basta yung shot, palaki ng palaki ng palaki. No, isang party pala kami. So the whole time, kita ako sa shot. So by the time na sinabi ng director na cut, ubos na si Burger. Mga first 7 takes, okay lang. Nakikita ko, kinikilabutan ka na. Tapos parang bumabalik Parang na. tinitiis mo na eh. Hindi ko alam ang value ng 2.5. Ang sa akin is, pero to para kay mami. Pero to para kay mami. Pero to para. So we were able to go through it naman. Siguro mga 2 taon yata akong hindi kumain ng hamburger mo. After that, dire-diretso ako sa commercials. So kahit pa paano, nakakapagbigay ako kay mami noon time. Nakakapag-aral kami, nakaka-enroll kami. Nung pumasok si Judy Ann Santos sa showbiz, paano naman nangyari ito? When Juday started, nakilala niya si Argel Joseph, they wanted to Regal Film. They were doing Shake, Rattle, and Roll. And si Juday ang nakuha nilang bata for the segment Aparador. Hindi sila ni Rufa, siya yung multo doon sa loob ng Aparador. Si Direk Argel, during that time, saw the talent in Bunso. And kinausap niya si Nanay Binay. Pwede ba si Judy Ann sa ganitong mga roles, ganyan. Kasi may binabala kami yung Ula, Batang Gubat. Wala pa kami bida doon. Sabi ni Nanay Binay, subukan natin. So, in short, naging Ula, Batang Gubat si Juday. And she became famous for the line na mas marami pang ahas dito sa syudad kaysa sa gubat. Yun yung naging byline ng Ula, Batang Gubat na yun. Tapos, nagkaroon ng mga batang ulila, sila nila Aaron Herrera. Nagsunod-sunod na yan. Nagsusunod siya to a point na when they got Mara Clara was presented to ABS-CBN, ang Mara Clara nun, pampatay lang naman ang oras kasi tulog ang tao eh. Hindi nila linabanan ng Agila. Yun ang alam ko kasi Agila at saka Valiente yata ang namamayagpag nun sa Channel 9. They just wanted something that would magdidikit ng program nila but not directly against Valiente or Agila dahil hindi mo na kayang Malakas yun. malakas. Sa Agila ako during that time eh. That's where we started. Tapos siya nagbatang gubat. Tapos nag-Mara Clara. So during Mara Clara, siguro nakaka 3 or 4 years ng Mara Clara, she approaches me, Kuya, That's Entertainment na ako. Leader na ako ng That's nun eh. She goes, Kuya, pwede ba ako mag-That's Entertainment? Sabi ko, lahat ng nasa That's Entertainment gustong magka-show ng katulad ng sayo na solo. Why would you want to go to That's Entertainment? So hindi, Kuya, kasi gusto ko lang. So alam ko na, gusto niya yung performance. Nakikita niya kasi camaraderie. Siyempre, nasama-sama ko siya doon. Sa madaling salita, naging Tuesday group siya. Nakakatawa nga niya, pinapa-handle ko siya kay Alfie. Nung una, ayaw pa ni Alfie. Ayaw ni Alfie. Sabi ko dito, Alfie, si Juday gusto na mag-artista. Gusto mo bang hawakan? Hindi ako mahawak ng babae. Okay, sabi ko. Okay lang ba ilapit ko siya kay Tita Annabel? Hindi, Tita Annabel, may rufa na. Hindi maasikaso. So, kanina ko siya ilalapit. Alam ko yung potential ng kapatid ko eh. Tsaka natin pag-usapan. Eto na. During the course of time, namatay yung Erwel Tongko. Brother, thank you. So, when he died, nagkaroon ng butas ang Mara Clara na kailangan ng kontrabida. And at the same point in time, Juday goes to me, Kuya, si Direk Boots Plata is planning to do a movie namin ni Gladys Reyes. Sabi ko, anong movie? Anong konsepto? Parang Mara Clara. Sabi ko, teka lang, Direk Argel, pwedeng mag-apply na kontrabida dun sa naiwan ni Erwel. Ang laki ko na. Masyado kang malaki ngayon eh. Pabawas ka siguro namang timbang. Pabawas ako timbang. Report ako sa kanya. Nung natanggap na ako as kontrabida ng Mara Clara, I go kay Bunso. Bunso, go! So when Sana Naman came out, na pinagbibidaan nilang dalawa ni Gladys Reyes, they shot to stardom lahat ng artista tumanda. Kasi nagkaroon ng bagong niche. Nagkaroon ng bagong yung awkward stage na wala kang trabaho. Biglang yun ang hinahanap ng tao pala. At doon nag-boom na. Doon nagkaroon ng Judy Ann Santos. Judy Ann After Mara Clara, doon naselyuhan yung Judy Ann Santos, Gladys Reyes. Isang direktang tanong, bilang kuya para kay Bunso, naramdaman mo bang parang na-overshadow ka niya? O na-overshadow mo siya? I never get tired people asking me, si Juday ba to? Ay, si Jeffrey, pero paborito ko si Juday. Minsan, nakikipagbiro, di, ito ka pumunta kay Juday. Ba't ka makikipag-picture sa akin? I mean, nakikipagbiroan na lang ako na gano'n. But it flatters me every so often. Kasi narating namin yung gusto namin marating. Oo. Di ba, regardless kung sino ako sa buhay ng kapatid ko pa rin. I never become tired na maging shadow ng kapatid ko. Kasi ibig sabihin, hindi ako mawawala sa tabi niya forever. Totoo naman. Kung paano ko siya babantayan, kung paano ko siya maprotekta, ang problema ko na yun. But I will never leave her side. So, okay lang sa akin yun. Ano nararamdaman mo bilang isang kuya kapag may mga nagsasabing talo na mga barkada mo, mga kaibigan mo, sasabihin na, Tol, natalo ka na ng kapatid mo, mas sikat na sa'yo yung kapatid mo. Paano? Normally, pag nasabihan ako ng gano'n, hindi ko iniiwanan ng hindi lasing yun. Nadadala naman agad. Iiwanan mo na kalungay ngayon? Okay na.
okay na ako, diba? Pero sa totoo lang, kumusta na ang pagiging magkaibigan, pagiging magkuya, lahat-lahat ninyo ni Judy? Tatlo kami. Ako, si Jack, tsaka si Jude. Si Jack yung Tatlo nasa kayo gitna. magkakapatid. Tatlo kami Okay. magkakapatid. We never lost each other. May sarili kami chat group, biruan namin, nandun pa rin. Once in a while when we get together, hindi nawawala yung kaming tatlo pa rin nung nasa isang bahay kami na we still enjoy the same jokes, we remember the same things, we do the same kulitans. Hindi nawala eh. Kanina, bago ako pumunta dito, text ako doon sa dalawa, miss you both. Yung mga ganun lang. I think sa nagdaanan namin tatlo na ever since naman tatlo lang talaga kami, hanggang sa nakabalik na yung mom ko from Canada, hindi mawawala yung, I mean, may tapuan, pero yun na yun. Hanggang ganun lang yung tapuan na yun. Walang taniman na sama ng loob. Anong meron sa inyong magkakapatid? Bakit yung Oh wow, each other? the love, the respect, the honesty, yung loyalty to each other. It's probably all the right adjective. Describe ko ano magkakapatid. Never kami nagkaingitan. Actually, nagkakasabihan pa nga na, bumili ka na naman ng ganyan. Laanin mo, tapos maluluma. Yung isa ko naman, spoiler, tong bunso namin. Konting ba, may napansin ka lang na, ganda siguro ng ganito. Maya-maya, kuya, may pinadala ako dyan ha. Minsan, hindi ka na lang magkikwento. Spoiler eh. Ako naman, gaganti naman ako minsan. Pag sinabi niya, kuya, may nakita ako sa video mo na pinost mo ganitong pagkain. Ganun ba? Di na ako gigibulong, papadala ko na lang yun. Mga maliliit na bagay na pwede namin. How we send love to each other. How we send respect to each other. Hindi nawala. Sino ang mas makulit sa inyong tatlo? Oh my God. Particular na sa inyong dalawa Oh, ni Judy. Jesus Christ. Ako pinakamaloko probably. Pero pinakamakulit sa amin would be Juday and Jack. Pag nagkulitan yung dalawang, oh my God. Anong Ano klase? to? Paano mangulit si Judy Ann? Hindi ko alam kung paano ko i-describe it. Basta may oras kami na magkatinginan lang kami tatlo. Tawa na kami ng tawa. We don't even know kung ba't kami tumatawa. May isang insidente nga. Blacking nun ako, si Jack, si Juday, mami ko. Nagtatawanan na kami. Syempre, mami ko, old school, ayaw niyang may kumakanta sa harap ng pagkain, ayaw niya may tumatawa sa harap ng pagkain kasi parang disrespecting food. Kaya lang nasimulan na namin tumawa, tapos tawa na kami ng tawa. Si Juday pinakamalapit. Kami ni Jack, kahit pa paano, napipigilan na namin. Siya, bilang na bunso, hagikik, tawa siya ng tawa. Nanay ko, yung pagkakakuha ng gagag. Hindi nakaganon siya sa ano. Kami ni Jack nagulat. Kita mo si Juday nanginginig. Sabi ko, umiiyak daw. Alam mo yung pag-angat ng buka niya, tawa pa rin siya ng tawa. Tapos puro kanin to, puro tawa na naman kayo. Mami ko, napikon, umalis. Ganun kakulit yun. Walang sinisino yun. We can't even remember why we were laughing so hard. Pero when we start, tahimik na, may gumanon lang, diretso na naman yun. Sino naman sa inyo ang generous sa inyong tatlo? Generous depende siguro kung sino may trabahong mas marami. Kasi like, ay generosity, syempre dahil may sarili na akong pamilya, unahin mo na yun eh. Si Bunso, dahil mas marami siyang endorsements ngayon. So si Bunso ngayon ang maalagwa. Then there would be a Si time Jack. na si Jack naman, nabigyan ng bonus sa trabaho niya. Siya naman ang magpapadinner. Everybody is equally generous. Pero ang amount ng pag-uusapan, syempre hindi namin kaya, kahit combine kami ni Jack, hindi namin kaya. Bakit si Jack hindi nag-artista? Si Jack, one time, tumawag sa akin, nag-excited. Kuya, natanggap ako sa commercial. Sabi ko, anong commercial? Shampoo. Kailan ang shoot mo? Bukas. Nasaan na siya nito, ha? Eskwela siya nito. Nursing siya. Oh, good. Sabi ko, pahinga ka na ng maaga. Andito yung barkada. If you want, you could drink with us at pahinga ka na ng maaga. Umuwi. Ang ikisilibuhok. Sabi ko, ba't ka nagpagupit? Akala ko ba may commercial shoot ka bukas? And she goes, tinignan ko lang kung matatanggap ako. Eto na ngayon. Siyempre, yung nagpasok sa kanya sa commercial, galit na galit. Siyempre, ano ba yung kapatid mo? Teka. Siyempre, tapak-tapakan na ako. May kontrata ba kayo? Wala. Binigyan mo ba ng down payment? Hindi. Puminom ba ng kontrata? Hindi. Huwag mo kulitin. Ay, sorry, did I say that word? Pasensya na. Tapos si Jack nandun sa second. Ano sabi Tawa ni Jack? ng tawa. Sabi niya, kuya, thank you. Sabi ko, tumanggap ka ng commercial. Nagpagupit. At hindi na nasundan yun. Hindi na. Gusto lang niya malaman kung matatanggap siya. Natanggap siya. Number one pick ang lola. Nagpagupit. At hindi siya nag-artista. Yun nga, that should have been the start. Hindi niya tinuloy. So, ika nga, legal mo, yung commercial namin ni Bunso, tinuloy namin. Nagkaroon kami ng foothold kung saan kami ngayon. This gave us parang a ticket to enter the industry. If she did that commercial, she would also have that golden ticket. Kasi marami na siyang makikilala eh. Hindi niya tinuloy yung pinunit si golden ticket. Tapos ang storya. Pero tama lang yun kasi kung tatlo kayong artista sa bahay, Oh my God, una-una yan. Wala na kang panahon sa isa't isa. Hindi naman panahon sa isa't isa. Although, layo lang naman ang agwat namin. Si Jack, 2 taon ako sa kanya. Si Jude, 6 na taon. So, yung love namin sa isa't isa never faltered. Pero, even mga barkada ni Bunso, naging kapatid na rin ang turing ko. Kasi since tatatlo lang kami, we were longing for a family. So, lahat ng taong dumikit sa amin was considered family. Kaya question mo kanina about the food, yun yung pangalok namin. It's our way of opening our doors to you. At naramdaman ko yun. Pagpasok po namin kanina rito, may nakahanda na pong pagkain. It's our way of welcoming you into our life. Starting friendship. Sa bahay ninyo, particular na noong wala pa kayong mga asawa, wala pa kayong kanya-kanyang pamilya, sino sa inyo magkakapatid yung masipag, linis ng linis? Yun naman ang naiwan sa amin ng nanay ko when she went to Canada. Uso
na sa amin yung clean as you go. Pinagkainan mo, hugasan mo, ligpit mo. Ang hindi lang namin, ako, I never do the laundry. I would cook, I would clean the house, I would paint, I would do a lot of things, but I will never do laundry. For me, epitome siya ng pagiging under Desaya. Probably because of the movies I've seen. Diba? Yung mga Andres! Na hawak na palo-palo. So, naging stigma sa akin yun, na if I do laundry, shoot under Desaya. Parang nakakabawas sa masculinity. Pero syempre, kung nagkaasawa ko, I've learned na hindi pala ganun yun. So now, I do the laundry. May washing machine naman. Papatong mo lang naman si laundry. Ipipindutin mo lang naman yung on button. Diba? Si Judy Ann ba? Naglalaba rin ba yan? Naglilinis rin ba ng bahay ng bata Would you yan? believe si Bunso, whenever we're in things, sagot ko plancha, sagot niya laba. Marunong siya maglaba. Oo! Enjoy niya laba. Bubuo ko na ng quarters yan. Kuya, sa mga damit ba? Lalo na pag nasa States kami, mga tour niya. Tara, hanap tayong laundromat. Tatambay na ng laundromat yun. Akala mo, nasa candy store yun. Lahat ng mga apat makina, umiikot lahat yun. Sobrang close ang magkapatid sa isa't isa na kung saan ay nagdadamayan, nagtutulungan, nagkukwentuhan. Tanong ko lang, Jeff, may mga sandali bang dumating sa punto ng buhay ni Judy niya ay ang lungkot-lungkot niya na ang piling niya, ang sakit-sakit ng nararamdaman niya na nagsumbong sa sayo. At bilang kapatid, ano ang ginawa? I'm proud na isa ako sa mga confidants ng kapatid ko and I will never regret anything that I would do for her. Pero meron kaming isang sitwasyon, natanggap ko na nadadalawin niya na lang ako. Kasi I was ready to do that for her. Ang nagsalba lang sa buhay ng tao yun, yung phone call ng kapatid mo, Kuya, it's not worth it. Nagalit ka. Sobra. Ito ay may kinalaman kay Judy Ann Santos. Nagsumbong sa'yo si Judy Ann. Bilang kapatid, handaan ng pumatay. Wala akong sinabi pumatay. Sinabi ko lang, dadalawin ako. So yun, I was already at the door. Siyempre, dala ko yung mga toys ko. Yun lang. Kuya, it's not worth it. Balik ka na dito. Balik ako sa bahay. Anong kwento ito? Ay, si Judayan dapat tong makausap dyan. Ito ba may kinalaman sa pag-ibig? Probably, yeah. May nanloko sa kanya? Sinaktan siya? Pwede. Lalaki ito? Hindi natin masasabi. Kasi pag sinabi ko, booking na agad, di ba? Bulong mo lang sa akin. Hindi ko sasabihin. Dali mo lang sa akin. Okay. Bigla raw akong natigilan. Bigla raw akong napaisip. Oo nga, no? Muntik-muntik ka na sa sobrang galit mo. Paano ba magalit ang isang Jeff? Actually, kaya hindi ako nagagalit, hindi ko rin alam. Alam ko lang ang kapasidad ko. Ang hindi ko alam, kapasidad ko tumigil. Alam ko pag nagsimula ako, tuloy-tuloy. Yun ba yung iniyak niya ng husto? Yung ikinagalit niya ng... Yun yung first time mong makitang nagalit ang kapatid mo? Hindi siya galit eh, nagsumbong lang. Sumbong Hindi sa'yo. pa nga siya nagsumbong sa akin, na nagsumbong sa akin, driver niya. Dahil ayaw niyang aminin sa akin. Kaya nung narinig ko, At tinawagan ka ni Judy Ann. nung narating sa kanyang papunta na ako. Na alam mo na nagagalit ka. Kaya niya, Kuya, it's not worth it. Bilang isang kuya, kaya mo bang gawin ang lahat-lahat para sa kapatid mo? Kami na lang eh, bakit hindi? I mean, you will do anything to protect your family. During this time, na ako ang tumatayong kuya, iniwanan na kami ng tatay namin. We felt unprotected. We felt nasa gitna kami ng gera, na wala kaming ammunition. Si Mami Carol na lang. Na nasa Canada pa during that time. Kaninong advice ka pupunta? Eh, hindi naman uso nun yung pag ganun mo ng telepono, FaceTime agad. Siyempre, may mga ganun pang, may handshake internet pa lang nun eh, diba? So, we were at that particular moment na, ano gagawin natin? Eh, sinabi sa akin ng driver, kasi tapos ganito, tapos ganyan, tapos siguro natarantay yung driver, alam niya gagawin ko. Kaya may tumatawag yung Jun dyan sa, Kuya, it's not worth it. Natigilan naman ako sa kwento mo. Pina-news blackout ko rin yun. May mga nakaamoy. Si Tony naamoy yun. Sabi ko, Tony, wag mo right. Kasi ito yung mga close to sa isa nun. Anong klase nga bang kapatid itong si Judy Ann Santos para ipagtanggol mo at itaya mo ang buhay mo? She would do the same. No second thoughts about it. She would do the same. Iba yan. Si Bunso, pag minahal ka niyan, mahal ka niyan, all throughout, sagad hanggang buto. She would have best friends that they would go against the world together and wala siyang pakialam. Best friend kita paprotektahan. Yun ang Judy Ann Santos. So, hindi mo siya pwedeng suklian ng 5 sa 5 pisong pagmamahal. Oh, ang lalim nun Bongga yun Mahirap ilagay into that kind of leveling. Pero, you get it. It's not even actually obligatory. It just comes out. It's there. Kasi, yun yung binigay niya nung una eh. So, parang pag hindi mo hinigitan o pinantayan, parang ang damot ko naman. Maraming nanligaw kay Judy Ann Santos. Maraming ang iniling. Ilan sa mga iyon o sino sa mga iniling kay Judy Ann Santos ang nakapasta sa'yo? Dalawa lang naman yata. Piolo Pascual. Si Piolo parang never naman ko naramdaman na si PJ really went out of his way para manligaw kay Bunso. Okay. They had a very good tandem. I never felt that PJ was in it na manligaw. Kasi parang during that time, he was really career-oriented. The reason probably also that their tandem worked was because kaya nilang pakiligin yung tao without even trying. Yun yata yung magic nila. Talagang working ano lang eh. Working team lang.
together, we would have good memories together, pero ganun lang. Hindi naging deeper than that. Rico yan, during that time, was nagiging close sa kanya, akala ko manliligaw, and then naging sila ni Claudine. Hindi ko alam kung paano ko i-karakterize ang ligaw per se. Yung kay Wawi de Guzman nga, si Bunso told me na sila ni Wawi. Si Wawi, mas nagulat, umamit sa akin si Juday. Naalala ko yun, nasa van kami, sabi niya, kuya, may mapakilala ako sa'yo. Takot si Wawi sa likod ng van. Oh, kami na. Kailan ba? 3 days ago. Tapos si Wawi, syempre, namumutla sa takot. Tapos sabi niya, hindi, si kuya magiging kampi natin. Yun ang unang naging boyfriend niya sa showbiz. Sino pa yung sumunod? Wala na ako alam. Basta, yung mga in-betweens niya, puro parang palipad hangin lang eh. At ang pinakamatagal talaga si Ryan na nakatulog. Oo. Nagulat ako kasi we were planning my wedding. No, si Ryan came into the picture. Ang pinaplano namin ng kapatid ko was yung wedding namin ng asawa ko ngayon. And si Ryan was just there for conversation. Naghanap lang ng kakampi yung kapatid ko kay Ryan kasi ang topic nun was men are dogs. So yung Ryan, they were going against each other. So naging kami ni Ryan na magkakampi doon sa diskusyon na yun. So we started talking about my wedding and Ryan was just there. Nung kasal ko nga, sinayaw pa ni Ryan, tatay ko, hindi nanay ko. Hindi si Juday. Isipin mo yung ikot na ginawa ng mama na yun. Pero nalaman ko Naligaw naliligaw siya talaga. during Cristala yata sila naging close eh. Doon Sa ko na-confirma na, tapos nakikita-kita ko na siya, magkakasama sila palagi. May tanong lang ako kasi may mga lumalabas na mga bali-balita na parang may idea ka ba bakit parang hindi pa raw handa si Judy Ann Santos na gumawa ng pelikula. When it comes to her movies, yung mga movie choices niya, yung mga kasama niya sa movies, ano yan? Parang ayaw yata kay Piolo. Choice na yun, probably kasi, ngayon talaga kasi natutok siya kay Lucho. Si Lucho kasi is creating a name of for himself sa football. Si Luna naman is her own lady. Would you believe yung ganong kabata, nagluluto ng full Italian meal? Talaga? Oo. Ano to tinuruan ni Judy Ann? Tinuruan ni Bunso, pero inaalalayo na lang niya. The whole recipe, siya gagawa. So, yung Luna, magaling sa kusina. Mana sa nanay. Tapos yung Johan, yung panganay niya, was also in Lasal, na kailangan din niyang alagaan kasi syempre, nagiging from girl to lady to woman na to eh. So, yung transition nun, she has to guide her talaga na how to be the woman she wants to be without sacrificing dignity. Kung ano man ang decision niya to do movies, it's either role-oriented or time-oriented, but it would never be cast-oriented. It's always time at saka probably yung character na gusto niya. Parang ito, yung Bagman. When she accepted this, ang sabi lang niya, gusto ko meron akong call sa characterization ko. I need to have a hold ng oras ko at saka ng characterization ko. I have 15 days to do Bagman, and ito na yung mga araw na ano ko, kasi ito, show ng anak ko sa ganito, ito, shoot ng anak ko sa ganito. So, hindi niya shoot yun. Shoot ng anak niya for Alaska, pero andun siya. Siya ang magme-makeup artist sa anak niya. Galing ah. Ang role niya as pagiging artista and mom. Yung priority niya. Yung priorities. Baka nga, mom, asawa, family, kapatid, artista. Baka yung pangayon. Mas priority niya yung family. Hindi na siya kayang tarantahin ng trabaho na pag hindi niya tinanggap to, wala na sa kanya yun. Sa kanya, alam niya, God's providing for her and that she's not wanting more. Ganun siya ka-comfortable where she is right now, sila ni Ryan. Jeff, total sinabi mo kanina, asawa, magbulgaran tayo ngayon Ako, dito. Diyos ko. Matagal ko na pong kaibigan nito. Pero wala ka nababalitaan tungkol sa sarili niyang buhay, yung personal life niya, yung asawa niya, yung anak niya. Ano ginawa mo? Bakit itinago mo ba to? Ano bang nangyari dito? Remember no generation ko, when I was starting showbiz, ang generation nun was guided ng fans at saka ng production ng career mo. Yung pag sinabi ni Mother Lily na ito ang ka-love team mo, alagaan mo yung love team mo na yun. Dahil maraming nakaabang doon sa pwesto mo na yun. So pag nagkaanak ka, o nagka-girlfriend ka, o napariwara ka ng konti at nagkaroon ka ng bad publicity, tapos wholesome yung love team nyo, sabit ka doon. So, ano ginawa mo? Pero yung lolo mo, ano na ginawa niya doon? Yung ginawa niyang pagtatago na, ikwento mo nga ngayon. Yung lolo mo, may pagkakuneho, nagkaanak ng mga 23 years old ako, Okay. nagkaanak ako. And, Kasagsagan ng karir mo yan, 23. Oh my God. Aiko Melendez yan. Aiko, hindi, I was going between Aiko, Ana, Carmina. Oh, yan yun. Oo. At saka hindi, ito yung time na nangyayari to, may isang artista rin akong dapat niligawan. Sinabi sa akin nung nabuntis ko, nabuntis ako. Siyempre, hindi na ako nanligaw. Kasi nga, yun yung dilema. So, habang nagbubuntis siya, I had my best friend come in. Sabi ko, ikaw magdadala sa ospital. Hindi ka tatayong ama. Ako, pipir naman ng lahat. Ako sasagot ng lahat. But you have to help me out when they go to the hospital to have their check-ups. Ikaw muna yung tumayo. Pero pangalan ko, ipipirma mo. Maganda yung setup. Naitago. Kasi nailabas yung bata. Guwapo. First Christmas ko, kasi November 5, pinanganak yung bata. So, first Christmas namin, dapat pupunta na ako ng Canada bago magpasko. Kasi I wanted to spend my first Christmas with the kid. Pero New Year, lipad na ako ng Amerika. Ang pangako ko sa mami ko, basta nakabuntis ako, kahit katulong niya, kahit anong status sa buhay niya, papakasalan. I went to Canada para to ask my mom's blessing. My mom goes, napapanaginip. So ngayon alam na natin na si Jeffrey pala ang nauna bago si Juday. Kung nagustuhan nyo ang ating topic, please likes and share, paki-subscribe na rin sa hindi pa nakasubscribe. Maraming salamat hanggang sa susunod.
Lagi po tayong mag-iingat. God bless and bye-bye.